Bansa, ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas.
Ano ito oras? May na kita 4 minutos na nakalabay. Alas 8 sangkay. Good morning, Mopeng Aga. Siyempre, welcome ating taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Panabiyernes nga edisyon. Pagpatin mga sumat, palibot habugos nga riyon 8 sangkay. Nga na siyempre, kabakyang natin ato natin mga partners sa pagpatin mga balita. At ikang Radyo Pilipinas Calbayog, aday ate Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas Sugod Sir Ruel Bugnos, from the Philippine Information Agency Samar Sir Aaron Cotihar, nga from DYDC FM, Ma'am Micaela Gongora. Yan mo pangagasang kay siyempre nga dito mga kaupod at tagsa-tagsang estasyon. Digi hapon na DYES, atin mga partners, production team, ati Pen Pumida, ati Soka Abrian, dati Daisy Lalo sa Belizar. Ang nga natin bugus nga person, DYES, Hamon Station Manager, ati Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joey Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanako na partner, Didia Master Control, Engineer Ray Victor de Dios. Ate din kamplon ito niyo host yan ang panbiyernes ng edisyon no wala na lang sa Butano Friday na sangkay. Siring pa TGIF. O dito paglanganan, kuhaan tayo itong mga pasiunang impormasyon, matikang hito natin mga partners. Hulagway hito na panahon ng mga laray uluhan. Siyahan unahon tanga to Radyo Pilipinas Calbayog, matikang kan ate Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Ate Suzette. Yes. Okay nga aga. Nanda mga salamat, Ate Dayan Camplon. Good morning sa iyo dida sa RP Borongan. Sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Mapay nga aga gihapon sa aton ka sister station sa Sugod Southern Leyte. Good morning Kuya Roel Bugnos. Nga sa bukos nga para sa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning gihapon sa aton kasugbong sa PCO. Mapay nga aga Sir Aaron Cotihar sa PIA Somor ngan sa bukos nga para sa San Philippine Information Agency sa pagpumuno sa naton Regional Head Sir Rian Arinto. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon, ako ni mga kaupod yan nga Friday edition sa Good Morning Eastern Visayas, Suzette Pretensio. Ngan kaupod diwat naton sa Master Control si Raizano Barandino, Joven Cardenas ngan aton OJT sa NWSSU. Kaupod naton si Alexander Wayne Francisco ngan si Mark Angelo Tayab. Para sa updates sa kamutangan sa naman panahon dide at dayan Sir Aaron ngan Kuya Roel so dide na sa Calbayog in mahangin an amon panahon mahangin ngan madalumdom pero sa pagkaya na inwaray man kami na experience pa nga pag-uran. Although niyan mga kulop in may ada sandako nga chances ang pag-uran at least 50 to 80% nga posible nga umuran mao nga sa aton mga may lakat mga empleyado, mga estudyante mao pay nala magdara san pananggason oran sugad san pa yung kalo kapote para in case nga bumuno kan oran in mapaproteheran naton aton kalugaringon. Syempre ini nga pag oran ini nga medyo malain nga panahon in durot man sa bagyong Inday nga san sa habagat. Nga mahitungod sana amon CDRRMO naka-alert naka full alert para pagbantay sa posibleng epekto although hindi rin man good nagoran sa pagkayana ngan pulis aton kapulisan naglilibot sa Calbayog sa syudad para san ira Oplan Bandilyo nga kundiin nag-anunsyo sera sa mga weather updates. Update naman para sa aton kamutangan sa tubig. So sa pagkayana, waray pa sa bagong abiso ang Calbayog Water Company Incorporated. Bahin san pagkawara sa abid sa tubig o diri nga ni pagluya sa abid sa tubig sa aton mga gripo. So hulat-hulat na lakitahan sa bago nga announcement, bago nga update sa Calbayog Water Company Incorporated. Ngan update para naman sa kuryente.
So may ada san ginpagawas nga notice of scheduled or rescheduled power interruption. So kanina nga alas 7 naparong nan kuryente dito sa Nihaga Tumigara, kalakip na ang mga lateral barangays ngan Happy Valleys nga ini nga kuryente in mabalik mga alas 5 san Kulop. So yan na in may ada san power interruption tikang 7 a.m. to 5 p.m. dito sa Nihaga Tumigara. Nga nan rason sana pag-upgrade sa V-Phase primary line from bare to insulated along Tabawan to Migara. Ngan pagka Domingo naman, mapaparong ang kuryente from 7 a.m. to 5 p.m. Mapaparong ang kuryente sa Victory to Migara, kalakip na ang lateral barangays ngan Happy Valleys. Ang rason, upgrading gihapon sa V-Phase primary line from bare to insulated along Victory to Migara. Again, ito in mapaparong sa July 12, Domingo nga adlaw. So, siya to aton update sa aton utilities. Nga, para naman sa aton mga nahikay nga balita, aton mga laray uluhan. 225 nga suspected chikungunya cases na record sa Samar tikang Enero tub-tub Hulyo. Nutrition Month mascot nga si Palangga naglibot sa Calbayog City. Ngan Katubig Municipal Agriculture Office ginkilala nga most outstanding Municipal Agriculture Office sa Region 8. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton iton nga tanan igdedetalye og iglalagay sa aton pagbalik. Sa second part sa naton programa ngan back to you Ate Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat at Suzette Pertensio from Radyo Pilipinas Calbayog hadton mga pasiunang impormasyon. Ngadto naman kita Samar Sengkay. Matikang naman Cancer Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samara para gihapon adton mga pasiunang impormasyon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mabuhay and rise and shine Ate Dayan. Mapagyap nga aga di dayo stations Miss Suzette and Kuya Ruel. Good morning gihapon naton mga Facebook live viewers nga so nga mamarati. Ako kay Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samar. Pakakapod niyo yan ang edisyon. Ipapadakat naton meron yan ang mga updates tikang Samar Parole and Probation Office ng Catbalogan City Nutrition Office meron yan hit second half hit. Good morning Eastern Visayas. Power updates tikang sa Melco 2. Kakulop nga adlaw July 9 nagkaada press conference an sa Melco 2 kundiin ginsaysay or gin-explain nera ang naging rason ang pagitaas ang baraydan ang kuryente ang era mga konsumidor. Usa nga naging rason nga nakikita ang pagitaas ang electricity demand nga line loss congestion charge or LLCC. May daghapon updates emergency power interruption pipira nga lugar hamusyong mutsyong nga Paranas yan ang adlaw July 10 tika nga alas 8 imedyahan aga tubtob alas 12 hanudto apektado ang mga barangay tika nga mararang se ka natuan tubtob pamamas-an hamutsyong ngan an barangay New Minarog Paranas. So mala sa Melco 2 ipapatuman ang power interruption base makaghimo in line clearing. Ang line clearing amo ang paghawan ng mga tanom nga nakakasabod ng linyahan kuryente nga usa gihapon nga hinungdan tigda nga pagparo kan supplyhan elektrisidad. Ginaagat ang mga konsumidor han apektado nga lugar nga mag-andam para yung temporaryo nga pagkawaraan kuryente. Parti naman han water advisory waray kita bago nga update nga nakuha tubig Catbalogan Corporation yan ang adlaw pero padayon lagi hapon an aton monitoring labi na nga may harani nga bagyo aton aton country nga posible makapektuhan supplyhan tubig tungod inihan high water turbidity sa malainihan tubig Catbalogan Corporation. Weather updates naman tikang DST Pag-asa waray direkta nga effect
ang Bagyo Inday hakat Balogan City or habugos nga Samar sumala iniha DUST Pag-asa. Ang sentron bagyo yan na ato ha estehan Basco Batanes ngan padayon ini nga nakadto ha northwest. Pero tungod hangin papakusog ini ang southwest monsoon or habagat, possibly and light to occasionally moderate rains and thunderstorms sa Samar liwat. Sanglit din agat naton ang mga publiko nga padayon naton pagbantay ang mga weather updates nga mag-andam kung magkusog ang pag-uran. So malaliwathan general flood advisory number 4 yan ang adlaw DOST Pag-asa. Posible ang pagsakaliwatan tubig mga salug ngan tributaries sa Samar tungod padayon nga pag-uran or paginuran-uran. Sa Samar naman kinahanglan magbantay labi na ang mga komunidad nga harani mga salug ngan tributaries sa Basay, Silanga, Kalbiga ngan Ibatan. Agin pahinumduman liwat naton ang mga naakoy ubos nga lugar ngan hirani kabkiran nga mag-andam god ngan sundon ang mga biso kaira lokal nga disaster risk reduction and management offices tungodhan posible nga pagbaha or paghuhan tuna. Dili naman nataklob Katbalogan Katbalogan City yan ang aga masirak kita yan nga mahangin-hangin laan panahon pero dire pa man gud mauran. Para aton presko nga notisya mga updates. Samar Parole and Probation Office naghatag in skills training probationers nga parolis. Katbalogan formal nga ginabrihan ang nutrition month. Ang mga detalye igihatag nato ni Ronian back to studio. Dayan. Good morning, Eastern Visaya. Damang salamat Sir Aaron Cotihar at na mga pasiunang impormasyon ng hulagway ito na panahon particular nga daahas sa Marano pareho nga dihaatan ng Eastern Samar pero medyo may pagdalumdum yan ang atak na kanina maupayaton si Rakli Mr. Sun. Anyway, andam lang kita kung magkamay-adahin mga patigdaay nga mga pag-uran sangkay. Ayan, oras nga 17 minutos na nakalabay alas 8 pa siya naman kita nga to Leyte sugod Southern Leyte para hina mga pasiunag gihapon ng impormasyon. Matikang naman kan Sir Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Mr. Yan, good morning. Maupay nga aga. Aton nga tanan for the Friday edition ng atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning usab ni Miss Suzette Pretensio da sa RP Calbayog. Good morning po sa atong ASM da Sir Gina Vilon. And of course, kang Sir Aaron Cotihar pod from PIA Samar. Good morning. And to SM Ruth Rivera Abunda day, maupay nga aga SM. Sa panahon day po diri sa lungsod sa Sugod, diri sa Southern Leyte, medyo madag-umon gyud ang atong panahon no. And dako nga ning posibilidad nga muuwan karong adlaw diri sa Sugod base pa sa hourly forecast sa Pag-asa. It's highly likely that around 10 a.m. today no makasinati og nga mga pag-uwan and pasin pud no o mga kining mga isolated mga rain showers kung sa pamanadya. So ang importante lamang nga magbantay kita pirmi no kining di ta mulusong ning baha kay nara ba di usahay na mga instance nga kusog jud kayo ang kining ang volume sa uwan no labi na sa to nga mga estudyante kay napamantay klase ron mauna nga hinahinay lang ta dito muagi ang baha as much as possible kaya na og magbaha mga ni no dapat manghinlo gid ta pag-abot sa tong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Sa atong kuryente. Oo, diyan na ang exciting part for the weekend kay agoy daw. Oo, mag-power interruption na lat kami didi sa Southern Leyte. Most part of Southern Leyte karong Saturday from 5 a.m. to 6 p.m. na pod another 13 hours na naman ang power interruption diri sa atong probinsya covering from the municipality of Malitbog going to Abuyog Leyte no. Medyo naluwas na ang Maasin City and neighboring towns no like Padre Burgos and most of Malitbog medyo okay na kay lagi ang atong NGCP na napud sila ipahigayon nga maintenance activity. So this is second consecutive Saturday nga nakasinati ta og 13 hours nga power interruption. So
hopefully di na po din town no kuan di na ta mag tripit kay oo perti jud nga it's very inconvenient sa labi na natong mga nas gobyernong mamahuway tag Sabado grabe kainit sa panahon especially during night time no and nana po ding kuan na pod no medyo sakit na sad di sa atong bulsa most likely karong katapusan or like in the middle of the month no during reading sa atong mga respective electric bills kay nanatoy mga pasyonang informasyon coming from our respective electric cooperatives no nga medyo mutaas na pud ang atong taripa per kilowatt no so mo nagingon da nga kitang naa sa mga panimalay kita na lang joy mag-take og initiative niini magkuanta cost cutting measures ta no og pwedeng madaog electric fan naman sa og di jud mada pero kuan na lang jud limitahan responsible using na lang gid sa atong kuryente aron nga og naa mga ni pag-usbaw sa atong bill no for the month of July mas madyong maminusan ang atong konsumo kay aron nga medyo maabsorb ra no ang pag-increase sa kining atong kining bayronon kada buwan so mo na nga atangan laman nato ang official nga abiso niya na gikan sa atong Southern Leyte Electric Cooperative. Ang ato di pong mga kapulisan diri Miss Diana no Miss Suzette and Sir Aaron sa atong probinsya padayon po ang ilang paningkamot no to ensure sa kining security sa atong tagsa-tagsa ka mga tunghaan. In fact, pipila na ka mga simulation exercise ang gipahigayon sa pagpanguna sa atong Southern Leyte Police Provincial Office sa kining atong mga tunghaan no like mga senaryo kung simbako na po yung mga kining insidente sa pagpamusil no so gi cut on sa atong mga kabataan ng mga do's and don'ts no as to unsa may mga angyang buhaton sa panahon sa kining simbako lang no na mga insidente and hopefully no ma-cut on ang atong mga kabataan and especially ang atong ating dumala sa eskwelahan kay di po nato iasar po sa kabataan ang mga kasayuran ni kay ang ato yung mga magtutudlo school administrators even ang atong security personnel gyud ang dapat gyud nga manguna niini no and in fairness po sa atong mga kapulisan padayon man pud ang ilang gipakusog yun nga security presence no sa atong mga tunghaan like especially during pagpanulod sa eskwelahan and then like during siguro lunchtime pod and then pagpanguli no aron nga masiguro nga luwas ang atong mga kabataan sa pagsulod sa eskwelahan and sa ila pong pagpauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga puyanan so ato pong ipasalamat po na sa atong mga kapulisan no bisan pa man sa mga realidad nga lagi medyo in some municipalities medyo kuwang gyud po ang atong mga kapulisan no pero mao lagi na gihinguskan mapod sa atong SLPPO nga ang kinig yung security sa atong mga eskwelahan no dili lamang kini responsibilidad sa atong mga kapulisan but it's responsibility sa whole community gikan pa lang mismo sa atong mga ginikanan down sa atong mga maestrog-maestra sa mga official sa barangay kay naman na sila ipangadto nga mga kining barangay police no sa atong mga eskwelahan no so it's a whole of community nga responsibility to make sure nga magpabiling luwas ang atong mga kabataan. Update lang po data sa atong Provincial Health Services Office isip kabahin sa kining celebration pod sa Nutrition Month no giinagurahan ni adtong adlaw nga adlaw nga Miyerkules no ang kining ilang health promotion and nutrition building lakip na ilang motor pool garage diha sa Provincial Health Services Office grounds sa Maasin City. So kini kick off pod sa kining celebration lagi karon sa Nutrition Month karong buwan no kining nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. So mitambong niini nga maong kasaulugan pod ang atong sangguniang panlalawigan member nga si Jonathan Maraon isip representante sa atong probinsya din iyang gihingusgan gyud ang papel mahinungdanong papel sa atong mga health practitioners aron nga masiguro ang luwas gyud nga or ang ining maayo nga panglawas no sa atong mga kaigsuonan. So
and across the municipalities, no, sa atong mga kalungsuran sa tibok probinsya, padayon pod ang ilang mga kalihukan pod subay sa pagsaulog sa National Nutrition Month. So padayon na diha, no, na ilang mga health education sessions, no, sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay health stations, naapon ng mga gardening contest ug uban pa to emphasize and promote, no, sa kamay ng danon sa maayong nutrisyon sa atong mga kabataan and the entirety sa tibok na lang pod nato nga komunidad. Uban pa. Okay, atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:24 na sa kabutagan. Para sa itong mga headlines mga kaigsunan, gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod para karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026. Bag-o nga Health Promotion and Nutrition Building sa probinsya giablihan na. Samtang LGU Limasawa, Southern Leyte, maski panghingusgan pa ang Ease of Doing Business Law. Rare Philippines. Gipahalipayan si Mayor Honor sa lungsod sa Silago sa pagrepresenta sa Pilipinas dito sa nasod sa Germany. OB Production sa lungsod sa Tunga, Leyte. Pagatunan sa LGU Buntok para sa mga mag-uma. Kaandam sa Bagyo gitoki sa EGSECOM meeting ni Maasin City Mayor Luz Mercado. DTI Leyte nagpahigan pog orientasyon ug profiling sa mga livelihood beneficiary sa lungsod sa Hindang Leyte. Og mga kalihukan sa pagsaulog sa araw ng hinundayan nakahanay na. Ang dugang detalye na mga kaigsunan atangi sa second half ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:26 na sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Ruel Bugnos sa tuwa ng mga pasyonang impormasyon. Gikan naman Radyo Pilipinas sa Sugod, Southern Leyte. Waray kita partner yan na live DYDC pero aadyan to ni era headlines. Medher again igpapahat ang mga sumata. VSU nagpaligon sa gender equality pinaagi sa GADA training of trainers. Nga na joint traffic enforcement operation na ginlunsad sa Dakbayan sa Baybay. Nga update naman nga ni DYS, particular nga di City of Borongan, bugos nga probinsya ito ni Eastern Samar Sangkay. May dahil sa Melco scheduled power interruption na pagtaga-kuryente July 11, Saturday gihapon. Alas 8 aga nga dahil alas 5 ito na kalup. Unaffected areas hini, Feeder 33, aton mga areas San Oras, San Policarpo, Arteching, and Hipapad. Kay magdudumara ito ni sa Melco hin installation of AVR, construction of AVR platform, line clearing, and replacement of installators. Ngan sugad man may ara schedule gihapon ato ng GCP para hina power interruption. Haka pareho gihapon nga adlaw Sabado sangkay July 11. In between 6 to 7 in the morning and 11 to 11 p.m. to 11:59 p.m. So nga ka 12 midnight gabi. Affected areas sa bugos nga probinsya ito ni Eastern Samar, Borongan, Taft, Balanghiga nga na kinapundan substations. So ang mga nasabi nga substations and may interrupt ito na serbisyo kuryente, more or less 30 minutes ang mga nasabi nga oras. Pero di man nga nito na 30 minutes, usually ada mga 5 to 10 minutes. May hanakon mag 20 minutes. So haaga para hiton isolation ngan hiton gabi para hiton normalization. So otro permanente pa inumdum hiton isa Melco ini nga trabaho pwede matapos in temprano ngan pwede may balik iton kuryente pa iton inaka-schedule nga oras. Salit sangkay para maiwasan itong disgrasya, itratong pirmi may ada kuryente ito na aton mga linya. And yes, sangkay itong painumdum from Borongan Water District at doon public hearing pagbubuhatan, nga dahan to na mga barangays, particular barangay may pangdan ngan libuton hito na June 20 venue barangay may pangdan
July 20. July 21, venue Barangay San Saturnino Elementary School, anton mga residente ng Barangay Tabunan, ngan Barangay San Saturnino ngan July 22, anton mga residente Barangay Kanabong ngan Barangay Bato, Barangay Kanabong Covered Court naman aton. Venue para hining public hearing paghatag higayon para may padangat at iyong mga opinyon, suhestyon, mga pakiana nga makakabulig ito na padayon nga pagpauswag ito na serbisyo pagtagatubig. Ayan, na naman sangkay mga laray uluhan na hikayhan perasahan na DYS. Sobra 3,000 nga senior citizens sa Eastern Samar nagkarawatan na cash gift. Hilarom han expanded the Centenarian Act. Nga na presyog supply hito ng bugas sa syudad han Boronga nagpapabilin nga stable. Base ito ng dudumara nga monitoring hito na City Agriculture Office. Nga na DepEd Boronga nangunahin na convergence parahan mga mas talwas nga mga eskwelahan ngan proteksyon na kabataan. Oras nga 30 minutos na nakalabay halas 8 sangkay balik kita niyan para hito na mga detalye na pero syahan nga diyan kita hinperang mga painamdam. Good morning, Eastern Visaya. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga agad. Maayong buta. Maupay nga agad. Ano na oras? Better kita 33 minutos na nakalabay. Alas 8. Yan na naman sangkay pagpatad doon mga detalyan balita. Good morning, Jeremy Ubalde. Nagpipirit gad ko Mr. San pagmalakasiling. Shout out Ubalde fam. Nga sukiton atin mga programa. Barangay Mabuhay kan Avid. Thank you so much. And Ma'am Charmaine Caraga, good morning. Salamat gihapon ito ni message. Balik kita, Radyo Pilipinas sa Calabayog para hadton mga detalyehan balita. Good morning, Eastern Visaya. Salamat otro at Dayan Camplon ngan para sa syahan nga balita matikang dede sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog 225 nga suspected chikungunya cases na record sa Samar tikang Enero tubtob Hulyo 2026. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nakaabot na sa 225 ang suspected chikungunya cases sa probinsya San Samar, tikang Enero tubtob Hulyo yana nga tuig. Sumala ini kan Roldalin Estornenos, Provincial Epidemiology Surveillance Manager
sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Pinakadamo ang suspected cases sa Basay nga may 124, ginsundan sa Gandara nga may 98, ngan Paranas nga may 3 nga kaso. Samtang 216 ang active suspected chikungunya cases sa Samar as of July 9, 2026. Ginklaro nga suspected cases pala ini tungod sa mga sintomas nga nakita nga naguhulat pa sa confirmatory result tikang sa regional level. Sumala naman kan Leslie Dara Leones, Provincial Aedes and Vector-Borne Diseases Program Coordinator, waray rason nga magpanik ang publiko tungod kay ini nga sakit mapupugngan ngan diri kinahanglan magpatuman sa lockdown. Iyaliwat ginpahayag nga ang chikungunya usa nga viral disease nga nakukuha pinaagi san kagat sa infected Aedes mosquito nga mauliwat ang nagdadara sa dengue. Sigo naman kan Marjonet Faye Robles, Health Promotion Officer, kinahanglan sundon sa publiko ang opisyal nga impormasyon tikang sa tama nga mga otoridad agud malikayan ang misinformation. Puspos ang ginbubuhat nga emergency health response sa probinsya, kabulig ang mga barangay officials, LGUs ngan RHUs agud mapugngan ang pagdamo sa kaso. Ginpapahinumduman liwat ang mga residente nga magpakonsulta dayon sa health center kung may sintomas ngan diri maghulat nga lumala ang kahimtang. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 25 minutos na la ang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Updates naman tika nga Samar PPO, Samar Parole and Probation Office, naghatag in skills training at probationers nga paroles. Pamatian tanakon report. Mas ginpahaluag han Samar Parole and Probation Office an era programa ha rehabilitasyon, pinagin pagdumarahin community-based skills training para han 56 nga probationers kan paroles, didahin kasyam han Hulyo habalay sa Marnon, Balogan City. Nakakarawat ang mga partisipante hin training ha table skirting ngan table napkin folding ngagin pangunahan han duha nga trainers tikang ha TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Sumalaahan sa panuyohan programa nga tagan ang mga probationer ngan paroli hin praktikal nga mga kasanayan nga mga kabulig ha era panginabuhi ngan ha era maupay nga pagbalik ha komunidad. The Livelihood and Education Access Program intended to give the clientele of the Summer Parole and Probation Office, particularly those who are still unemployed and looking for further enhancement of their skills and knowledge, so that in the future it will be of help to their family. Ako naman an pasasalamat han mga partisipante han may bubulig han training nga mga gamit nira pamiling hin trabaho labi na ha catering services ngan iba pa nga panginabuhi. Ako po, sobrang thankful ako sa Samar BPO Provincial kasi isa din tong sa makakatulong sa amin. So, syempre, salamat din sa mga taga-TESDA na nag-guide sa amin at nagturo kung paano ginagawa yung skirting at napkin folding. Thank you. Tika nga PIA, Samar Aaron Gutihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod atong unang nga balita para karong nga buntag bag-o nga health promotion and nutrition building sa probinsya giablihan na. Aniya si Dalia Biara Oret para sa report. Radyo Pilipinas report. Formal na nga giablihan sa publiko ang bag-o nga health promotion and nutrition building ug motor pool garage sa Provincial Health Services Office o PHO grounds sa Barangay Dongon, Masin City, isip pagsaulog sa probinsya sa ika-52 nga National Nutrition Month karong tuiga. Ang kalihukan nagtimaan sa laing kanampusan sa probinsya sa pagpaligon sa infrastruktura sa sektor sa panglawas aron mas mapauswag pa ang paghatag og serbisyo sa mga Southern Litanos. Lakip sa misalmon sa kalihukan, si Sangguniang Panlalawigan Board Member Jonathan Lee Maraon. Sa iyang mensahe, iyang gipadayag ang kalipay sa pag-abli sa bagong pasilidad o gipahinamduman ang mga health practitioners sa ilang importanteng papel sa pagpanalipon ug pagpalambo sa mayong panglawas sa katawhan. Balita gikan sa Provincial Health Services Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Good morning, Eastern Visayas. Nga ng balita na hikayhan na DYDC FM, VSU nagpaliguan na sa gender equality pinaagi sa GADA Training of Trainees. Ang detalye matikan ka na Sir Glody Cayonda. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayon ang Visayas State University kun VSU sa pagpaligon sa iyang paningkamot alang sa gender equality, pinaagi sa pagpahigayon sa Gender and Development kun GAD Training of Trainers niadtong Hulyo 6 hangtod 8 ning kasamtangang tuig. Sulod sa tulo ka adlaw nga kalihukan, gihatagan ang mga partisipante og kahibalo ug hanas aron mahimong mas epektibong tigpasiugda sa gender and development ug makatampo sa pagtukod sa usa ka mas inklusibo, luwas ug gender responsive nga komunidad sa VSU. Pinaagi sa maong pagbansay, gilauman nga mas mapaligon pa ang kultura sa pagrespeto, pagkapareha sa katungod, ug pag-apil sa tanang miyembro sa komunidad sa universidad. Subay sa padayon niya paningkamot sa VSU sa pagpanlambo sa usa ka palibot, di nang matag individual gitagaan og bili o gitagaan og patas nga pagtagad. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Cayonda. Good morning, Eastern Visayas. Nga na dugang sumat na ikayhan na DYS naman na dapat boronga na nangunahin na convergence parahan mas talwas nga mga eskwelahan ngan proteksyon han kabataan. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Hapanuyo nga maparigon ngan mas mapahitasan pa ang libel han seguridad ngan katalawasan han mga estudyante kontra anuman nga klaseng peligro kasamok o panhulga malang puson nga gindumaran Department of Education, Schools Division Office sa Borongan City inusang importante nga katitirok nga gingaranan Child Protection Convergence on Strengthened School Security Measures didan Biyernes nga adlaw sa St. Mary's College, Borongan. Ano sabi nga aktibidad in gimpangunahan ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Eloisa Zartiga. Upod aton mga hitaas nga opisyal han dibisyon. Gintambungan ini haton mga school head, mga gwardya mga eskwelahan, ngan sugad man mga tinaglawas tika nga iba-ibang estratehiko nga ahensyan gobyerno ngan komunidad ha sosyedad. Sumalakan Dr. Sartiga, panoyan na sabi nga convergence nga mariporma ngan mas mapahugot pa ang preventive, protective, ngan responsive security measures didan mga institusyon pan-edukasyon. Ihagintagan hindoon ang importansya ni taas nga libelhan koordinasyon, habot nga Department of Education, Philippine National Police, City Social Welfare and Development Office, Local Government Unit, Parent Teachers Association, ngan iba pa nga kasugbo nga stakeholder hapag siguron proteksyon ngan seguridad ang kabataan ha eskwelahan. Naging kapartan aktibidad ang paghataghin orientasyon ha mga school head, bahin haton husto nga protocol nga dapat ipatuman kung pananglitan may ada tarhog o bayolente nga hitabo ha sulod han school campus. Agud masiguro ang komprehensibo nga talakayan, iginpresenta ni Mr. Franklin Pabelio, Division Learner Rights and Protection Focal Person, ang komprehensibo nga datos nga ni estado han LRP cases ha naglabay nga tulo ka tuig. Iginpresentar naman ni Miss Arian Fe Cabiata o Social Welfare Officer han City Social Welfare and Development Office ang Child Protection Referral Pathway o ang husto nga proseso ngan sumpayan dida pag-atubangan pag-aksyon haton mga kaso han pangabuso han kabataan. Haligal naman nga aspito makarit nga ginanalisar ngan igin-esplikar ni Prosecutor 2 Goldeliza Sisista tikang ha Office of the City Prosecutor ang mga legal nga responsibilidad ngan balaod nga may kalabutan na Juvenile Justice and Welfare Act. Pangidaran ng kabataan nga igin-refer ha mga Youth Rehabilitation Center ngan mahitungod haton kabarabtunan han mga kaganak kung minor de edad ang nahindadabihan krimen. Haluyo naman nga bahin igin-plastar ni Police Master Sergeant Felisa Dayaw tinaglawas tika nga Borongan City Police Station ang bahin naman han strengthened security measures and coordination protocol o ang konkreto nga pitad ngan sumpayan ha pulisya agud mahipabilin ang kahimyangan ha mga eskwelahan. Samtang, iginsuhestyon ni Attorney Romeo Alexis Devora, City Administrator, ang pagkamayadin masiluag nga katitirok nga maglalaki paton mga kaganak para makonsolidar ini nga mga pitad. Ini nga aktibidad ang DepEd Borongan City Division inagpapakita ni irahulos nga commitment nga ipabilin nga talwas nga lugar o safe space aton kada eskwelahan para han kaupayan han mga kabataan dinhi syudad han Borongan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning,
Eastern Visaya. Samtang sa dugang nga balita, Nutrition Month mascot nga si Palangga naglibot sa Calbayog City. Detalye sa report ni Charmaine Parito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Como parte sa pagselebrar sa ika-52 nga Nutrition Month, nagbuhat ang Calbayog City Nutrition Council sa pagbisita sa iba-iba nga barangay health centers ug mga opisina para igduso ang importansya sa tama nga nutrisyon. Durante sa aktibidad, ginbuhat ang pagdistribuer sa mga Nutrition Month tarpaulin ug ang espesyal nga pagbisita sa nutrition mascot nga si Palangga ug pagpahinumdum sa publiko bahin sa importansya sa tama nga nutrisyon ug pag-ataman sa kalibungan. Katuyuanan sa aktibidad nga mapahataas ang awareness sa komunidad sa tema nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan ug igaghat ang mas aktibo nga pagpartisipar sa kada miyembro sa komunidad sa mga programa panlawas ug nutrisyon. Balita sa Northern Samar. Nanguna ang lokal nga gobyerno San Silvino Lobos, Northern Samar sa pagpatuman sa programa nga rehabilitasyon sa mga tanuman sa Abaca para mabuligan ang mga parauma nga naapektuhan sa sakit sa pananom ug mga naglabay nga kalamidad. Sa pakigborbligay sa Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFIDA, ug Department of Labor and Employment, DOLE, ilarom sa tupad program, maabot sa 200 nga parauma ang napili nga benepisyaryo sa proyekto. Kada parauma magtatanom sa 250 kabugos nga abaka ug makakarawat san kabayaran ilarom sa tupad program nga magseserbe nga dugang nga panginabuhian samtang hinay-hinay nga naibabalik ang era mga tanuman. Katuyuanan sa programa nga utro mapakusog ang industriya sa abaka sa bungto ug mabuligan ang mga parauma nga makatindog utro tikang sa mga pinsala nga durot sa sakit sa pananom ug mga kalamidad. Ginlalauman luwat nga makakabulig ini sa pag-uswag sa produksyon ug panginabuhian sa mga pamilya nga naglalaom sa pag-uma sa abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita nga naandam naton di PIA Samar particular na Catbalogan City. Catbalogan formal nga ginabrihan ang Nutrition Month. Adin ako ni kaduhang nga report. Formal nga gintikangan han Catbalogan City ang selebrasyon han Nutrition Month Balogan, kaupod ang Department of Agriculture, agud suportahan ang pagpalitin presko, masustansya, ng lokal nga mga produkto nga gintikangan han Catbalogan City ang selebrasyon han Nutrition Month 2026, pinaagihan NutriWalk didahan ika-8 Hulyo. Ginpangunahan han Catbalogan City Nutrition Office, kaupod ang City Social Welfare and Development Office, ngan mga miyembro han City Nutrition Committee ang nasabi nga kick-off activity. Bahin han selebrasyon ang pagbulig han mga partisipante ha market kadiwa Catbalogan, kaupod ang Department of Agriculture, agud suportahan ang pagpalitin presko, masustansya ngan lokal nga mga produkto, tikang nga mga parag-uma ngan local producers. Nagkaada gihapon hin Catbalogan City Trade Fair 2026 nga nagpapakita han iba-iba nga produkto han mga lokal nga micro, small ngan medium enterprises o MSMEs. Nambungan inihan mga daycare pupils, early childhood workers, barangay nutrition scholars, barangay health workers, barangay officials, nga iba pa nga partner offices. Tikang Happy ay Samar, Aaron A. Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita mga kaigsunan, LGU Limasawa, Southern Leyte, mas gipalig-on ang ease of doing business law. Aniya si Jevic Epi sa para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagmalampusan nga gipahigayon sa LG Limasawa lalawigan sa Southern Leyte
sa pakigtambayayong sa DILG, Department of the Interior and Local Government, ang orientation on the ease of doing business nga balaod o Citizens Charter Formulation Updating Workshop alang sa mga kabaranggayan sa naasoy nga lungsod. Ang naasoy nga kalihukan kabahin sa panay nga paningkamot sa gobyerno sa pagwagtang sa kini nga red tape o sa pagpaligon sa transparency o epesyenteng paghatag o serbisyo publiko sa level sa barangay. Ginabuhan ang naasoy nga kalihukan sa mga punong barangay, mga chairperson sa Committee on Rules, mga barangay treasurer o secretary nga nagrepresent sa tanang barangay sa lungsod sa Limasawa. Atol sa orientation, gipasabot ang mga partisipante sa mga provision sa Ease of Doing Business Law o ang kahinungdanon sa paghahimo o kanunay nga pag-update sa Citizens Charter isip giya sa mga proseso, gikinahanglang mga dokumento o oras sa paghatag og serbisyo sa barangay. Gitumong usab sa nasing workshop ang pangpalambo sa kapasidad sa mga opisyal sa barangay aron masiguro ang mas paspas, hapsay o transparent nga serbisyo publiko. Balita gikan sa isla sa Limasawa, lalawigan sa South Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Dugang nga sumat na hikayhan DYDC, Joint Traffic Enforcement Operation ginlunsad sa Dakbayan sa Baybay. Ang detalye matikang kan Jexter Quezon. Radyo Pilipinas Report. Aktibong milangkob ang City Traffic Management and Terminal Office kun City MTO sa Joint Traffic Enforcement Operation uban sa City Traffic Management Office kun CTMO, Land Transportation Office kun LTO, Highway Patrol Group kun HPG, Philippine National Police kun PNP Baybay City ug Philippine National Police First Leyte Provincial Mobile Force nga gipahigayon niadtong Hulyo 8 sa Barangay Gaas ning Dakbayan sa Baybay. Ang operasyon gihimo isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Baybay aron mapalig-on ang pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon sa trapiko, mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan, mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad ug masiguro ang hapsay ug luwas nga paglihok sa mga motorista ug pedestrian sulod sa Dakbayan. Sumala sa City MTO ang maong operasyon nagpakita sa lig-on nga panaghiusa og koordinasyon tali sa mga nagkalain-laing ahensya sa pagpatuman sa balaod aron mapugna ang mga paglapas sa traffic rules ug mapauswag ang disiplina sa paggamit sa kadalanan. Pinaagi sa panaghiusa ko operasyon ug hiniusang responsibilidad nagpadayon ang City MTO ug ang mga partner agencies sa pagtukod og mas luwas nga mga kadalanan ug mas disiplinadong komunidad. Gikan sa VSU DYDC-FM, Jexter Quezon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugang nga sumat sobra 3,000 nga senior citizens sa Eastern Samar na karawatan na cash gift ilarom han Expanded Centenarian Act. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Umabot na 3,001 senior citizens sa Eastern Samar ang nagkakarawatan cash gift ilarom han Expanded Centenarian Act Program han National Commission of Senior Citizens NCSC sumalakan NCSC Regional Office 8 Director Antonio Dulauta hapakighimang rawhan Radyo Pilipinas. Sumalakan Dulauta umabot na 31 million pesos ang kabugusan nga cash gifts nga ipanhatag ha probinsya lakipan 11 centenarians nga nakakarawat hin 100,000 pesos ngan surathin pagbati tikang ha presidentehan Pilipinas. Iginpahayag pa niya nga ang NCSC usa nga ahensyan gobyerno nga gintukod pinaagyan Republic Act No. 11350 o National Commission of Senior Citizens Act nga ginpermahan han 2019. Yan na attached agency na inihan DSWD ngan may mandato nga panalipdan ngan pauswagon ang katungod ngan kaupayan han mga senior citizen pinaagyan pakigboroblig ha iba-iba nga sektor. Usahan mga nangunguna nga programahan NCSC amon pagpatuman han Republic Act No. 11982 o Expanded Centenarians Act diin ang mga senior citizen nga nakaabot han 80, 85, 90 nga 95 years old nakakakarawat hin 10,000 pesos samtang 100,000 pesos naman ani ginahatag ha mga nakaabot ha 100 years old o labaw pa. Habugos nga Region 8 sobra na ha 21,923 milestone age
teenagers ang nakapbenepisyohan programa. Ginpahayag luwat ni Dulauta nga aplikasyon para cash gift kinahanglan isumiter ha Office for Senior Citizens Affairs kon OSCA hantag sa nga LGU nga amo nagpapadarahini ngadto provincial ngan regional offices sa NCSC. Ginhangyo niya nga isumiter ini tulot tubtub 4 ka bulan antes an adlaw nga natawhan han benepisyaryo. Dugang paniya hinay-hinay na nga ginpapatuman han NCSC ang paggamit han electronic fund transfer labi na pinaagihan land bank accounts hapaghatag han cash gift. Bisan pa hini magpapadayon anay ang blended payout system diin mahimo pinaagihan face-to-face payout o bank transfer ang paghataghan benepisyo. Para naman ang mga waray bank account, lakip ang mga bedridden nga senior citizen, mahimo lagi hapon nira makuhan ira cash gift, pinaagyan door-to-door payout, face-to-face distribution o pinaagyan otorisado nga representante nga may angayan nga authorization ngan valid IDs. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Katubig Municipal Agriculture Office, ginkilala nga most outstanding Municipal Agriculture Office sa Region 8. Detalye sa balita ni JM Sumino. Radyo Pilipinas, report. Ginkilala nga most outstanding Municipal Agriculture Office sa ilarom sa Organic Agriculture Program ang Katubig Municipal Agriculture Office sa LGU Katubig sa Region 8. Gidasan pasidungog sa 128 Department of Agriculture Founding Anniversary nga ginbuhat sa Tacloban City July 3, 2026. Si Municipal Agriculturist Anita Estudillo ang kinarawat sa award sa ngaran sa LGU Katubig nga nagkikilala sa pagiging susbaranan sa opisina sa pag-implementar sa Organic Agriculture nga mga pitada ngan padayon nga pagpadukwag sa sustainable nga pamaagi sa pag-uma. Sa kapareho nga event, ginkilala liwat si Alexander Baluya como Outstanding Agricultural Extension Worker, pagkilala sa niya kaduruto ngan mapulsanon nga kontribusyon sa Agriculture Extension Services. Ang nasabi nga mga award, personal nga ginpresentar sa Department of Agriculture Regional Director Rodel Macapanyas, kaupod sa Department of the Interior and Local Government Regional Director Arnel M. Agabi, DA Regional Technical Director for Research and Regulation, Engineer Leonarda Lundina, and Regional Agricultural and Fishery Council Chairperson, Engineer Mike Pedroso. Ini nga pagkilala nagpaparigon sa LGU Katubig sa nirapadayon nga paningkamot agud mapalambo pa ang agrikultura pinaagi san pagduso sa mga pitada nga magpapauswag san pamaagi san panguma pagsuporta sa mga parag-uma ngan bulig liwat para sa long-term food security ngan pagtubo sa ekonomiya sa Katubig. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mga salamat, Sir JM San Imo Report. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sir. Well, Okay, so atong oras, alas 8:57 na. Wala na po tayo igong oras, no? Manamilit na lang may dire sa Radyo Pilipinas Sogod para karong Biyernes nga edisyon ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Atong pasalamatan ang atong mga kauban nga frontliners sa ilang mga balitang impormasyon og sa atong kauban diri sa Master Control ang atong mga technician on board sila Sir Noel Balugod ug Sir Junan Tekman. Sa ngalan sa kinatibukang person sa Radyo Pilipinas Sogod sa makausap pa kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan na Roel Bognos magayon dengan salamat. Enjoy your weekend mga kaigsunan and once again good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga para ito ng ultimo nga suma tagikan na DYS sa presyog supply ito ng bugas sa syudadan Borongan nagpapabilin nga stable base ito ng dumarang monitoring ito ng City Agriculture Office. Ang detalye matikang kanatis Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report.
Nagpapabiling ni establiton presyo og supply bugas sa syudad han Borongan. Ininbasit ikinasimana gindudumarang regular price monitoring it lokal nga pamunuan ipinagit City Agriculture Office sa pirang agri-fishery commodities, particular it bugas sa Borongan City Supermarket hanya nga simana. Ini nga pinakauring nga retail rice price monitoring kontingensihan presyon bugas sa napulong rice retailers sa nasabing nga merkado nga naadi adtong presyo kan bugas. Ang pinakabarato in Sambulawan ug Laon nga mapapalit tag 45 pesos ang kada kilo, may daliwat tag 50 pesos nga da 59 pesos ang presyo kada kilo depende klase bugas. Samtang ang native rice in mapapalit ta 52 pesos nga da 55 pesos ang kada kilo. Ang red tanner in tag 60 pesos ang kada kilo. Ang red rice in mapapalit ta 56 nga da 62 pesos ang kada kilo. Samtang ang pilit nga busag in mapapalit ta 65 pesos nga da 80 pesos ang presyo kada kilo, ngan ang tapol in tag 120 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo kada sako hantag 50 kilos nga bugas inada 2,400 nga da 2,750 pesos ang presyo depende hit klase bugas. Nga nada pa 1,416 kasako ang hiyapan nakastock nga bugas sa nasabi nga retailers na nagpapabiling establiton presyo og supply ang bugas sa syudad. Samtang ang nasabi nga mga presyohan bugas inaros parehas ang gindumara nga rice price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga merkado han naglabay nga mga bulan han Abril, Mayo ug Hunyo 2026. Pinangunahan ni Senior Agriculturist Maria Luz Cabo kaupod ang mga kawanan City Agriculture Office ining nga regular nga retail price monitoring apirang agri-fishery commodities sa syudad han Borongan sa supervisyon ni City Agriculturist Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Sok nga impunto alas 9 na balik kita nga tukon da Ate Suset nga Sir Aaron para dun ira mga panamilit. Go ahead Ate Suset. Yes, damo nga salamat at Dayan. Nga damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributors yan ang aga Charmaine Parito Balvez ngan si JM Sumino. Nga damo gihapon nga salamat sa ato nakaupod sa Master Control si Raizano Barandino ngan si Alexander Wayne Francisco ngan Mark Angelo Tayab. Nga nopti kami niyo next week para sa serye na liwasan panibago nga mga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa naman Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako trainee si Suzette Pretencio. Iyon nakaupod yan ang Friday edition sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas! PA Summer, gidiliwat anay namon gintatapos sa namon partisipasyon para hanya na nga edisyon han Good Morning Eastern Visayas. Ang aran han Philippine Information Agency Eastern Visayas to our regional head, Sir Rian Arinto. Ako naman hi Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat ato natin mga nakabakyang yan ang atak na Ate Zazeta Pertensio, Sir Aaron Cotihar, and Sir Well Bugno. Sugad mo na itong mga contributors sa tagsa-tagsa nga istasyon from DYDC gihapon. Ayan, tikang media DYS, Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy, thank you. Hangaran itong bugus nga person ng DYS team, amon station manager Ate Ruth Abunda. Chief Texter Joy Policarpio, amon din Sir Buboy nga nanako na partner, Didia Master Control Engineer RV. Ate Dayan Antonio naging host para na atin ultimo ang edition yan ang semana. Thank you so much. Happy Friday din hilatan taramdaan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa